Sa ating pagpapatuloy, natapos tayo sa kwentong si Liu Yi ay nahuli ng dalawang magandang babae na miyembro ng Trebong Messi, dala-dala siya ni Aisha sa kanyang balikat at ginapos ng maraming tali. Matatandaan natin na hindi pala talaga totoong nawalan ng malay ang ating bida, bagkus nagpapanggap lang ito upang madali siyang makarating sa kanilang tribo. Sa loob ng tahanan nina Amy at Aisha, makikita nating nakaupo ang ating bida na patuloy pa ring nagpapanggap na tulog upang malaman niya at makakuha ng impormasyon na pwede niyang magamit. Sa kalaunan, may biglang dumating sa loob ng bahay nina Amy at Aisha, nalaman natin na pinuno pala ito ng Trebong Messi na si Jiang Meiyang, kaya pala siya naparoon dahil nalaman niya na ang dalawang magkapatid na sina Amy at Aisha ay nagdala ng lalaki sa kanilang tribo at gusto niya itong makita at makilala. Habang nakikinig ang ating bida sa pinag-uusapan nila ay napansin agad ng ating bida na biglang tumahimik ang buong paligid. Bakit wala na nagsasalita sa kanila? May nangyari ba? Habang nag-iisip ang ating bida ay biglang nagsalita si Jiang Meiyang kay Liu Yi na, tigilan mo na ang pagpapanggap. Alam ko naman na sinadya mong gawin yan upang makapasok ka sa aming tribo. Alam ko may hinahanap ka dito at hindi mo na sila makikita pa. Si Liu Yi na wala pa sanang plano na gumising ay nahulog sa patibong ng pinuno ng Trebong Messi na si Jiang Meiyang upang malaman kung totoo ba ang kanyang hinala na nagpapanggap itong tulog. Subalit, di na napigilan ng ating bida ang kanyang pag-aalala sa mga kasama niyang mga babae at biglang napasigaw ng malakas nang marinig ng ating bida ang mga sinabi ng pinuno ng Trebong si Jiang Meiyang. Ano ang ginawa mo sa aking mga kasama? Gigil na sigaw ng ating bida. Si Jiang Meiyang ay kalmadong sumagot sa ating bida, Hoy! Baliw na lalaki, bakit patuloy ka paring nagpapanggap? Kahit sila'y mga babae ay mga tagalabas parents sila. Sinisigurado ko sa iyo na bawat isa sa kanila ay walang halaga sa amin, kaya ang mga kasama mong babae, sila parent ay aming alipin at wala kahit anong karapatan, tulad ng kalagayan mo ngayon. Inaasahan ni Jiang Meiyang na magkakaroon ng hindi magandang pakiramdam ang ating bida sa lahat ng kanyang sinabi lalo sa grupo ni Guan Sufei. Si Liu Yi naman na nag-iisip na, naghahanap talaga sila ng digmaan sa akin. Para saan ba talaga ang seal sa aking kamay kung hindi ko ito gagamitin? Ganun pa man, bakit hindi ko nararamdaman na nasa panganib sila Guan Sufei? Si Liu Yi ay walang sabi-sabi, biglang pamorsa lang ng kunti upang putulin lahat ng tali na itinali ng dalawa sa kanya ng walang kahirap-hirap, habang si Amy at Aisha ay nagpunta agad sa harapan ng kanilang pinuno upang ipagtanggol at maprotektahan sa kahit anong pangyayari. Si Jiang Meiyang ay patuloy pa ring kalmado at nakatingin lang sa ating bida. Si Liu Yi na nakikiusap at naglabas ng kanyang saloobin ay pinuna ang mga gawain ng Trebong Messi, na ang karapatang pangtao ay hindi lang dapat sa mga malalakas. Ganun pa man, ayaw kong labanan ang mga babae, dapat tumimbang ka ng tama. Isa pa, hindi ako banta sa buhay ng bawat isa dito. Hindi rin ako katulad ng ibang mga lalaki na kilala mo. Lalong hindi kita pinagbabantaan. Okay sige, naniniwala ako sa sinasabi mo. Sabi ng pinuno kay Liu Yi, pero bitawan mo yang hawak mo na tali. Kaya pinakita ni Liu Yi ang tali sa kanila at lalong natakot ang dalawang babae at naghanda, pati ang kanilang pinuno ay nakikita niya sa mata ng ating bida na napakatalim tumingin at seryoso sa kanyang sinabi. Paano ako makakasigurado na hindi ka banta sa buhay ko? Sabi ni Jiang Meiyang kay Liu Yi. Si Liu Yi ay nagpaliwanag sa kanila, gusto ko lang sana magkaroon tayo ng kasunduan. Tutulungan ko kayo sa lahat ng aking makakaya, ang kapalit, kailangan niyong pakawalan ang aking mga kasamang babae. Nililinaw niya sa kanyang sarili ang kanyang intensyon kung bakit siya naririto. Kayang-kaya niyang ubusin at buwagin ang trebong ito, kaya lang bihag nila sina Guan Sufei pati mga kasama nito. Madali lang buwagin ang trebong ito, pero minsan, mas mainam pa talaga ang marami kang kaibigan kesa kaaway. Ang pinuno ng tribo na si Jiang Meiyang ay hindi gumalaw pero nagtanong sa ating bida, bakit naman kita pagkakatiwalaan? Kahit na ikaw ay napakalakas, subalit mag-isa ka lang. Ganun pa man, si Liu Yi ay natuklasan niya kung ano ang kahinaan ng trebong ito dito sa isla, kaya naglahad siya ng kanyang plano at kasunduan sa pinuno, paano kung bigyan ko kayo ng dinamita? Napansin agad ng ating bida na nagkaroon ng pagkainteresado sa mukha ng pinuno kaya pinagpatuloy niya ang kanyang sinabi. Ang dinamita,
pulbera, at kung paano gawin ito ay ituturo ko sa inyo at kung paano ito gamitin. Siguro naman ang pinakamagandang alok kung ito ay hindi nyo matatanggihan. Kung hindi ka papayag, pwede ko muna ipakita ito sa inyo. Si Liu Yi ay mayroon pang mga tagong plano pero hindi na siya nagbigay pa ng pagkakataong makapag-isip pa ang pinuno, kaya pinakita niya na ang kanyang banal na marka sa kanyang palad. Ang pinuno na si Jiang Miyang ay natulala at nanginig nang makita ito. Taglay mo ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Agad namang sumang-ayon ang pinuno sa kasunduan. Si Liu Yi ay agad namang tinanggap ang pagsang-ayon ng pinuno. Si Jiang Miyang na hindi makapaniwala ay nagsabi, Panginoon, ikaw ay napakabuti, kaya ako ay nabihag mo. Habang sinasabi ng napakaganda nating pinuno yun kay Liu Yi ay lumalapit ito hanggang sa makarating na ito sa ating bida at yamakap. Alam kong mas marami ka pang talento kaya pumapayag na ako na makapiling ka namin dito at ang iyong mga kasamang babae ay iyong magiging alipin. Si Liu Yi ay maingat namang tumanggi, pinuno. Ang ganyang pag-uugali na pinapakita mo ngayon, kagalang-galang na pinuno at ang paggawa ng pagbabago ay hindi gagana sa akin kaya kailangan nating tumutok sa ating plano at kasunduan. Agad namang tumalikod ang ating magandang pinuno at sobrang nadismaya kaya agad niya ring sinabi na okay sig tama ka, kaya maghintay ka dyan at ipapadala ko dyan ang mga kasama mong mga babae. Agad naman ding nagpasalamat ang ating bida sa pinuno na may paggalang, kaya nang makaalis na si Jiang Miyang sa kanilang paningin ay nakaluwag na rin ng hinga ang ating bida, nakapagpahinga, at kalmado. Salamat talaga sa banal na marka dahil dito ay napapayag ko agad ang pinuno ng trebong ito. Sa kasalukuyan, si Amy at Aisha ay hindi pa rin makapaniwala na kung papaano napapayag ang kanilang pinuno kay Liu Yi. Siya ay nagkaroon lalo ng tiwala sa kanyang sarili dahil sa ibinigay sa kanyang marka at kapangyarihan. Sa pagbabago, kailangan makagawa ng nakakatakot na sandata. Biglang may lampit kay Liu Yi sa kanyang harapan na nakaluhod at sina Amy at Aisha pala iyon at taos pusong humihingi ng tawad at nagsabi, Panginoon, sana mapatawad niyo kami sa aming nagawa at nagawa po namin na atakihin po kayo, sana po ay mapatawad niyo po kami. Sa pananaw ni Liu Yi ay dapat pa nga na siya ay magpasalamat dahil siya pa nga ay nagkaroon ng maraming benepisyo sa pagdala nila sa kanya. Kaya sumagot na lang ang ating bida sa kanila, sinadya ko talaga magpahuli sa inyo, kaya walang dapat humingi ng tawad kahit sino sa inyo, kaya wag na kayo masyadong magalang sa akin. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Liu Yi, pero pwede nyo rin ako tawaging Aldrin Tagalog Recap kung gusto nyo lang, hihihi. Si Aisha ay hindi nagtagal ay hindi na nahiya, totoo ba? So kung ganoon edi maganda, bago pa makakilos ang ating bida ay bigla na lang niyapos ang kamay ng ating bida ng isang wala pang dilig na dalaga na si Aisha. Hindi talaga ako makapaniwala na ang nahuli kong lalaki ay isa palang son of the God King, habang si Amy naman ay nasa kabilang braso ng ating bida. Masayang masaya ito na medyo nahihiya habang pinupuri ang ating bida. Kuya Liu Yi, sobra kitang hinahangaan, habang si Liu Yi ay nalulula sa mga sinasabi nila. Anak ng Haring Diyos, hindi ba't parang sobra naman na ata yun? Ang dalawang magkapatid na ito ay napakalinaw kung ano talaga ang gusto diba? Habang ang kamay ni Amy ay malapit na mahawakan si Junjun. Siya nga pala, dahil ikaw ay napakamahalagang bisita sa aming tribo, ikaw ay likas na may karapatang dumalo sa aming gaganaping pagdiriwang yun ay ang dance party sabi ni Amy sa kanya, kaya wag mong susubukan tumakbo dahil ang mga mata namin ay nakatingin sa'yo sabi naman ni Aisha sa kanya. Pero ngayon ay wag ka masyado nag-aalala dahil sa bagay na yan, si Liu Yi na hindi nauumawaan kung ano talaga ang ibig nilang sabihin ay nagtanong sa kanila, ang dance party ba yan? Sandali, saan nyo ako dadalhin? Habang nagpoprotesta ang ating bida sa kanila. Dinala si Liu Yi ni na Amy at Aisha sa mataas na bato yung natatanaw ang buong teritoryo ng Trebong Messi. Sa palubog pa lang ng araw ay nasisilayan na agad ng ating bida ang kamanghamanghang tagpo sa ibaba ng tribo na masayang nagsasayawan ang mga kababaihan, habang si Amy at Aisha ay naging tour guide ni Liu Yi. Ang nakikita ng ating bida na selebrasyon at sayaw ay isang seremonya na ginaganap ng kanilang tribo, ipinapaliwanag nila ito kay Liu Yi. Tinignan nilang mabuti taas at baba, wala namang nawawala kaya sumasabay lang sila sa tugtog at talagang napakagandang tignan. Ito ay isang paraiso para sa mga lalaki. Sa baba,
makikita nating napakasarap tignan ang kanilang mga kasuotan, habang sabay-sabay sila sa kanilang mga galaw sa pagsayaw. Lahat ng lalaki na mapupunta dito ay talagang maaakit. Si Amy na nakatingin sa ating bida na titig sa mga babaeng nagsasayawan ay kinantsawan si Liu Yi na kumurap ka naman. Napapansin ko parang hinuhubaran mo na sila sa tingin mo, sabay tawa ng malakas ni Amy. Habang masaya silang tatlo na nagtatawanan ay may biglang lumapit sa kanila at nagsalita. May narinig ako na may dalawang magkapatid daw na nagdala ng lalaki sa trebong ito. Si Amy at Aisha ang nagdala, tama ba yun? Alam mo bang hindi maganda yon sa amin? Boses na halatang nagseselos at inggit galing sa isang maganda at sexy din na babae. Ngunit sa panlabas na katangian lang, ngunit sa loob di pa natin alam. Siya ay masyadong mapagkumpetensya at sinusubukan pang ipakita na mas nakakataas siya sa kanila. Si Aisha na nakatitig lang sa babae ay agad na nagribat. Hoy, Leshuai, tinatanggi mo ba na may lalaki ka rin? Kung mayroon nga, dalhin mo dito. Bakit hindi mo ipakita? Habang si Amy naman ay hindi pinakalma ang kanyang ate, pinapaliwanag din ni Amy ang nagiging ugali ng babaeng kausap ni Aisha kay Liu Yi. Di bali, mamaya naman ay ang pinuno na ang magpapakilala sa iyo na ikaw ay tagapaghatid ng salita ng Diyos sa amin, kaya sigurado naman na titigil din yung bunganga niyan. Si Leshuai na mapagkumpetensya ay agad namang tinawag si Liu Yi upang makipagkompetisyon sa kasama niyang lalaki na kagrupo ata ni Saitama. Makikita nating batok sa pagkain ng kamotong kahoy at nilagang talbos ng sitaw, kaya ganyan ang katawan ng kagrupo ni Saitama. Yung Kuwai, puntahan mo yung lalaking iyon at turuan mo ng leksyon. Pag-uutos ng niya, ngayon alam na natin na ang pangalan pala ng bataan ni Saitama ay yung Kuwai. Ang lalaking dumating kung saan ay sumunod naman agad sa utos ni Leshuai. Malaki nga ang kanyang katawan ngunit uto-uto naman. Si Liu Yi na nananahimik lang, wala naman kahit anong ginawa o sinabi, ay biglang napag-try pa ng mga kupal na kulang sa aruga. Ano ba ginagawa ko sa inyo? Sabi ni Liu Yi sa kanila, subalit si Yung Kuwai ay wala naman pakialam sa sinasabi ng bida. Basta sumunod agad sa utos yung top mole at agad namang nagbitaw ng malakas ng suntok sa ating bida upang turuan daw ng leksyon. Ganun pa man, agad namang nasalo ng ating bida ang kanyang walang kalatoy-latoy na suntok. At ang masakit pa nito ay sinalulang ito ng isang kamay, agad namang ginamit ng ating bida ang kanyang natutunan at itinuro sa kanya ni Efren Bata Reyes. Kaboom, sinargo ni Liu Yi ang mother ball at makikita natin na tumalsik ito papalayo. Sa lakas ng sargo ay sigurado na tayo na agad naman itong natalo. Si Leshuai ay sobrang nagulat sa kanyang nasaksihan, hindi ba't parang moves ni Manny Pacquiao ang ginamit mo? Sabi pa nito, pero sumagot lang si Liu Yi na, mali ka. Efren Bata Reyes yun, kaya talo na kayo. Si Leshuai na hindi matanggap ang katotohanan, hindi maaari ito, paano nangyari na natalo mo lang ang aking lalaki? Sabi pa niya, nandaye ka. Pero tinitigan lang siya ng ating bida, habang si Aisha naman ay nang asar kay Leshuai na nakalabas ang dila at nagsabi, ang patay na itik ay may mabahong hininga, habang si Amy ay sobrang nagagalak sa kanyang nasaksihan. Kuya Liu Yi, ikaw ang pinakamahusay. Kaya, makikita din natin dito na mahusay din ang aking pagkakaputol. Pasensya na ulit kayo mga ka-recap kung bitin na naman po ulit tayo, pero kung nagustuhan nyo naman po ang kwento po natin ngayon ay kung maaari lang po na mag-like at mag-iwan na rin po kayo ng comment upang lalo po tayong ganahan mga ka-recap. Huwag na rin po natin kalimutan na suportahan ang ating channel. Kung maaari po sana ay mag-subscribe po tayo, dahil kung hindi po ako mag-asawa na makiusap lagi tuwing may upload po tayo, hihihi. Maraming salamat po and God bless you all.